tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Inay, kayo pala. Mano po? Kawaan ka ng poong may kapal. Hindi pa pala tumitigil yung ubo mo. Sinabihan niyo sana ako, Nay, na darating kayo para nasalubong kayo sa paradaan ng tricycle. Naiwan ko kasi yung cellphone ko sa bahay. Kaya hindi na kita natawagan. Lagay mo na lang tong mga dala ko sa ref para hindi masira. Ano bang mga ito? Nay, Nag-harvest kasi ang itay mo ng gulay. Kaya dinalan kita dito. Si Carla pala. Natutulog pa ba? wala pa po siya eh. Hindi pa dumar. Ano? May sakit ka na nga eh. Nagagawa pag umalis nagbahay. Saan raw pumunta? Sa bahay daw nila. Baka magalit na naman ang inay kung sasabihin kong pumunta sa mall. Nako, ang babaeng yon. Hindi na tumitigil sa pagpunta-punta ng mall. Abay, sa kanya naubos ang kinikita mo sa talyera. Nay, hayaan na natin siya. Doon siya masama eh. Ganon. Doon siya masaya. Ikaw, masaya ka ba sa ginagawa niya? Kaya na naman kayo eh. Nagmabuti pa na eh. Pagkilagay na lamang sa rep yung mga dala ninyo. Saka, umuwi na kayo. Baka maabutan pa kayo ni Carla tita. Mag-aaway na naman kami. Ano? Pinapauwi mo na ako? Pinagtatabuyan mo ako na ina mo? Hindi naman ho sa ganon. Gusto ko lang magpahinga na eh. At sino ang mag-aalaga sa'yo dito, anak? Wala nga ang Carla na yun eh. Kung gusto mo, mamanhi ka na tayo. Inay naman. Nagpapatawa ba kayo? Kung yayain mo na kasi si Melba na magpakasal, aalagaan ka pa noon dahil mahal ka niya. Hindi katulad ni Carla na sarili lamang ang mahal. Inay, malaki na ho ako. Ako na hong magdidesisyon para sa sarili ko. Yaihain ko ng kasal ang babaeng gusto ko na makasama habang buhay. Umalis na si Inay. Natitiyak kong magiging dahilan niya para mag-aaway naman kami ni Carla kung madatnan siya ni Inay na nandito siya. Itong si Inay naman kasi lagi na kasi mahangot kung kaharap si Carla. Ayan tuloy. Naiinis sa kanya si Carla. Sa bagay, may katwiran din si Inay. Malaki ang kaiba nila ni Melba. Pero ano naman ang mapapala ko kay Melba? Walang trabaho. Mas gusto pang halaga ng may sakit niyang ina kaysa maghanap ng trabaho. Si Carla naman wala siyang trabaho pero nasa ibang bansa ng pamilya niya. Kaya walang problema kung perang pag-uusapan. Maluho lang siya. Pero hindi bale. Wala naman siyang bisyo. Hindi naman naninigarilyo, hindi nagsusugal. Siguro, pagtsatsagan ko na lang siya kaysa kay Melba na mahirap lang ang buhay. May kumakatok. Pinaiwan niya ata si Inay. Bumalik. Bukas yan!
Nahihilo ko. Umiikot ang paningin ko. Nahihilo ko. Rudy! Pare! Pare, mabuti dumating ka. At nagdala. Ikaw ang nagdala sa akin dito sa ospital. Ikaw naman kasi, ano bang pinaggagawa mo at sobrang bomba ang dugo mo? Pare, kumakayod ako araw-gabi. Alam mo na, dalawa na kami. Kumakayod ka eh, wala ka naman lagi sa tagir mo. Tumatanggap ako ng service, pare. At mas malakas ang kita ko ron. Kaya kahit papano naibibigay ko kay Kala yung luho. Maluho talaga, pare. Babae yun eh. Ano? Nagsisisi ka na? Papupuntahin ko rito si Melba nang magkausap kayo. Huwag na. Baka mapag-aabot sila ni Kala. Magkagulo pa dito sa loob ng ospital. Teka, ano ba nga din? Bigla kang sumulpot sa apartment ko. Mukhang importante yan. Ikakasal ka na ba? At iimbidahan mo ako? Pare, gusto kong imbitan ka sa konting salo-salo bukas na gabi. Inimbitan ko na rin ang itay at inay mo, kaya mag-reunion kayong tatlo dun sa resort. Talaga? Oo. At dahil nga doon ay titreat ko kayo. Lahat kayo sa resort mismo. Natutuwa ako na ipanalo ng abogado rin ang mana mo sa resort na yun. Teka, pwede kong bang yayain si Carla dun? Ha? Hindi ata imbitado si Carla dun eh. Hindi naman sa ganun. Kaya lang inimbitahan ko rin si Melba eh. Ano naman kung naroon si Melba? Siguro pare, panahon na para malaman ni Melba ang tungkol kay Carla para hindi na ito umasa. Pare, sigurado ka bang hindi mo na babalikan si Melba? Hindi na pare. May Carla na ako eh. Bakit ko ba siya babalikan? Hindi ka ba magagalit kung ililigawan ko siya? Pare, mas maganda nga na ikaw ang mapapangasawa ni Melba. At least, alam ko na nasa mabuti siyang kamay. Diamond ring? Nagustuhan mo ba? Kung saan-saan ko hinanap yan. Alam kong gustong-gusto mo ang magkaroon ng diamond ring. Fred, pangarap ko talagang magkaroon ng diamond ring. Ikaw pala ang makapagbibigay sa akin. May kasabihan kasi, ang diamond daw, ang patunay na mahal at mahalaga sa iyo ang isang babae. Talaga? Naku, pinaliligaya mo ko. Ikaw lang ang lalaking nakapagbigay sa akin ng diamond ring. Dahil gusto kong patunayan na mahalaga ka sa akin, kaya't lahat ng gusto mo ay ibibigay ko. Kahit alam mo na si Rudy pa rin ang minamahal ko. Tulad ng sinabi ko sa iyo, nakahanda akong maghintay kung kailan lalaya ang puso mo. Pero sana, pag-aralan mo ring palayain ang sarili mo sa nakaraan. Anong ibig mong sabihin? Wala. Mabuti pa, doon tayo sa dalampasigan. Dahil mas tahimik doon.
Bakit kaya ngayon ka lang umuwi? Saan ka lang mambagaling? 2 araw at gabi kang hindi umuwi dito sa apartment. Rudy, wala ka na bang alam gawin, kundi ang talakan ako? Abay, daig mo pang babae sa ginagawa mo. Hindi kita sinusumbatan o pinagagalitan. Tinatanong ko lang kung saan ka galing. Napapadalas yata yung pag-uwi mo ng gabi. Wala ka na ba talagang alam gawin, kundi gawing miserable ang buhay ko? Naghahanap buhay ako! Naghahanap buhay? Paghahanap buhay mo yung pasayaw-sayaw ka sa harapan ng video camera. Hoy, pwede ba? Huwag mong maliitin ang pagsasayaw ko sa harapan ng videocam. Dahil pag marami ang nag-like sa video ko, malaking pera yon. O di mo na lang sa bahay gawin yan para... Ano? At anong makikita ng viewers ko sa 4 na sulok na apartment na to? Siyempre, magsasawa ang mga viewers ko. Ang gusto ng viewers, paiba-iba ang lokasyon. Ganon! Oh, pare, kumusta kita? Okay lang. Siya nga pala pare. Mabutit na pasyal ka. Tatawagan sana kita eh. Bakit? Ano ba yun? Gusto ko kasing siguruhin sa'yo na hindi mo na babalikan si Melba. Baka kako nahihiya ka lang sa akin. Hindi Ligawan mo lang yun. Kung mapapasagot mo, congrats. Ano kaya kung kausapin mo muna siya? Para ano pa? Para maging formal ang paghihiwalay ninyong dalawa. Okay, hindi ba't bukas nang tit mo sa amin para sa naipanalo mong kaso dun sa mana mo? Oo. Resort. Naroon ang pamilya mo. Naroon din si Melba at ang itay at inay O niya. di tamang-tama. Doon ko na rin ipapakilala sa mga magulang ko si Carla. Baka yun ang inihintay ni Carla. Ang maipakilala ko siya sa pamilya ko. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Totoo kaya ang sinabi ni Fred kanina na darating si Rudy? Wala na talaga akong pag-asa pa kay Rudy. Mabuti pa si Fred at nagkakausap sila. Ako na nobya niya. Hindi mo lamang niya ma-text. At mayroon pa pala akong hindi na ipapakilala sa inyo. Ang aking matalik na kaibigan simula pa pagkabata. Palakpakan po natin si Ginoong Rudy Montemayor. Naririto nga si Rudy. May babae siyang kasama na naghahawak sa kanyang braso. Totoo. Totoo kaya itong nakikita ko? Totoo ba? Ano ba naman kayo, Nay? Kung pagsabihan niyo ako, yung hindi naman naririnig ni Carla. Anong ginagawa ni Carla dito, ha, Rudy? Hindi mo ba alam na naririto rin si Melba? Anong ibig sabihin nito, Rudy? Ano? Melba, kung magpapaliwanag ako. Kailan mo ba ako niloloko, ha? Kailan pa? Rudy, sino ang babaeng yan, ha? Sumagot ka, Rudy. Sino ang babae niyan?
Sino siya? Ako lang naman ang nobya ni Rudy. At matagal na kaming nagli-live-in. Eh, ikaw, sino ka? Walang iya ka, Rudy. Kinasusuklaman kita. Kinasusuklaman kita. Magagarantihan ko, hindi mo pagsisisihan ang pagpapakasal sa akin, Melba. Alam ko, nararamdaman kong pagmamahal mo. Kahit pa alam mong may iba akong minahal. Alam mo bang nagpapasalamat ako at iniwanan ka ni Rudy? Dahil ang totoo, matagal na kitang iniibig. Hindi ko nga lang ito lantarang maipakita sa iyo. Dahil nobya ka ng kaibigan kong matalik. Pero, bakit ka naman ganun? Alam mo na palang may iba na siya. May kinakasama na siya. Bakit hindi mo pa rin sinabi sa akin? Dahil tapat ako sa pagkakaibigan namin ni Rudy. Ayaw kong samantalahin ang pagkakataon. Dahil una, kaibigan niya ako at pinagtitiwalaan ng kanyang mga lihim. Pangalawa, gusto kong mahalin mo at pakasalan mo ko. Hindi dahil panakip butas, kundi dahil mahal mo ko. Dahil dyan, lalo kang napamahal sa akin, Fred. Sana nga'y hindi ka magbabago. Dahil lubos ako masasaktan at malulungkot kung iiwanan mo rin ako. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, nagbibihis ka na. Aalis ka ba? Oo naman. Hinihintay na ako ng kaibigan ko. Naka-set up na ang video cam. Ano naman ba yan? Salip na yung pinagtitiktik mo eh. Tinulungan mo doon sa talyer. Di mas nakinabang ka pa. Ano? Kesa naman ganyan, patiktok-tiktok ka. Alam mo, nanalo sa kaso ang kaibigan kong si Fred na siyang kahiro ko sa talyer. Baka hindi magtagal yun eh. Magpapaalam na yon para asikasuhin niya yung resort nila. Kaya ikaw nang mamahala sa talyer. Ah, ganon. Ikukulong mo pala ako sa talyer na yon. Eh, ano magiging amoy ko? Amoy tambutso? Carla, kailangan natin magtulong ang dalawa. Hindi na tayo bumabata. Paano kung magkanak na tayo? Yan ang hindi mangyayari. Ah. Dahil kahit kailan, hindi ako magpapabuntis sa'yo. Ano? Alam mo, matagal na akong nagpapasensya sa'yo eh. Para sabihin ko sa'yo, hindi lamang ikaw ang nag-iisang babae sa mundo. Sweetheart, halika na. Malilate na tayo. Alis na ako sa office resort. Sandali lang. Nakalimutan ko tong paborito mong baon. Sige. Dalhin mo na rito yung baon ko. Teka. May bisita yata tayo. Bubuksan ko lang ang pintuan, ha? Ha? Rudy? Anong ginagawa mo dito sa bahay? Hindi ba? Niyayaya mo na ako na magpakasal noon. Pumapayag na ako, Melba. Magpakasal na tayo. Rudy, ang tagal kong hinintay ang sandaling yayain mo ako ng kasal. Pero hindi mo yun naibigay. Siya nga pala.
Nagpapasalamat ako sa pag-iwan mo sa akin. Dahil doon, ay natagpuan ko ang tunay na nagmamahal sa akin. At yun ay si Fred, ang matalik mong kaibigan. Pare, hiningin ko Melba. sa iyo si Melba. Melba, Ibinigay mo siya sa akin. nagsisisi na ako, Melba. Ngayon ko lamang napagtanto ang kahalagahan mo sa buhay ko. Kung hindi sana ko nagpadaing sa magandang ugali ni Carla. Sana ako ang kasama mo ngayon. Patawarin mo ako, Melba. Patawarin mo ako. Nag-iisa ka lang. Magmula Dapat nating pahalagahan ang mga taong nagmamahal sa atin. Dahil sa mundong ito, na punong-puno ng kasamaan, ay bihira na ang mga taong may busilak na puso na nagpapahalaga at nagmamahal sa atin ng tunay. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdan, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.